Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Batang Maynila to. Ito mga kababayan, merong report itong Lionheart TV. Nung nakarang araw, itong Lionheart TV ay nag-report tungkol sa TV ratings at sabi nila na mamayagpag daw ang It's Showtime sa telebisyon. O nung nakaraan namamayagpag. Ngayon ito meron silang report. Etong It's Showtime ay nagpapagpag. Kahapon namamayagpag, ngayon nagpapagpag. Ano ba ang pinapagpag? Pinapagpag nila yung alikabok na napunta sa kanila. Kasi ngayon mga kababayan, naglabas ang Nutam TV ratings ng resulta ng Nielsen Philippines August 17. Kasi noong August 16 namayagpag itong It's Showtime, sabi nung Lionheart. Ngayon, ito na, nagpapagpag. Kasi mga kaibigan, ito yung ratings based on Nielsen Nutam People Ratings August 17, 2023. Ang EAT ay merong 4.7%. Kasi nung nagdaang araw, nung sinabi ng Lionheart na dumidikit na, kasi ang lamang lang ng EAT sa Showtime ay 0.1%. Pero ngayon, itong EAT 4.7 at itong It's Showtime na dumikit na raw nung nakaraang araw. Ito, back to normal, bumalik na naman doon sa pagkakulelat. Ang kanilang nakuhang ratings August 17, 2023 ay 3.4. Mas mababa pa kaysa nakuha ng Tape Bulaga na 3.5. So ngayon sabihin niyo, number 1 ba kayo? Marami kasing nagagalit sa akin ng mga fans ng It's Showtime kapag nagsasabi tayo ng ratings. Ito, nire-report lang naman natin Hindi naman to galing sa atin dinidiscuss lang natin minsan yung mga naglalabasang ratings na hindi natin alam kung saan nanggagaling yung resulta. Kasi nga, di ba, maging naman tayo, maging makatotohanan. Maggawa tayo ng ratings, maglabas tayo ng ratings base dun sa talagang nangyayari. Hindi yung nag-iimbento lang tayo ng mga kantarantaduhang TV ratings na mga kantarantaduhang mga TV ratings na yan. Dapat makatotohanan. Okay lang na may dumikit o lumamang, basta totoo, hindi yung imbento. Di ba? So ito, umarangkadang muli ang EAT kahapon, August 17, ayon sa Nielsen Philippines. So nakalayo ito sa mga nakabuntot na kalabang noontime shows. Ito nga, matapos dikitan ng It's Showtime noong isang araw. Yan mga kababayan, congratulations ulit dito sa EAT ng TVJ dyan sa TV5. At wala talaga. Eto, basahin ko lang. Meron nag-comment dito. Ang sabi yung fake. Ito na. Ayun talaga gusto niya talaga ma-demanda sabi raw netong It Bulagta, dapat alisin na sa listahan. Dapat alisin na raw sa listahan yung Tape Bulaga. Walang nanonood. Bakit tinatalo pa nila Showtime? So something fishy raw. So ito naman nag-comment mas pabor siya sa Showtime kaysa dito sa sa Tape Bulaga. Ang gagalit siya. Bakit ganoon? Bakit naman pang ang Tape Bulaga kaysa sa Showtime? Yun naman ang pinagdadaanan na itong isa. At nag-post siya ng litrato. Ito. Dito raw sa EAT Sugod Bahay kanina, meron siyang comparison na ginawa dun sa mga oras na yan, sabay August 18, ngayon pong araw na ito, ang live views ng EAT ay umabot ng 13,000 live viewers. At nung panahon nung oras na 13,000 ang nanonood dito sa EAT, ang nanonood po dito sa Tape Bulaga ay 26. Pero mo 13,000 live viewers, 13,000 concurrent viewers sa EAT. Ang kasabay niya nanonood doon sa kabila 26. Ano yan? So talagang naku po, Diyos ko.
Pagdating po sa ratings, simula nung nagsimula sila July 1 hanggang ngayon, namamayagpag talaga. Etong EAT ng TVJ dyan sa TV5. At ito, pag-usapan natin si Tugi Zombie kasi alam niyo mga kababayan, si Tugi Zombie ay nag-celebrate ngayon ng kanyang 1 month, kumbaga monthsary. Isang buwan na siya sa EAT. Isang buwan pa lang, naiintriga na. Kasi marami nagsasabi na hindi raw siya bagay, baka tanggalin daw siya sa EAT. Kasi nga hindi siya makasabay dito kay Jose Manalo at kay Wally Bayola. At marami daw mga EAT supporters, mga legit number cards ang ayaw sa kanya. Pero ito mga kababayan na nag-post itong si Tugi Zombie, sabi niya, it's 1 month that I went from TVJ guesting to Sugod Bahay hosting. Lord, I'm grateful. Thank you everyone. Love you all. Hashtag legit number cards ako. Ag-post si Tugi Zombie ng mga litrato kasama sina Tito Vic and Joey at yung mga legit number cards. Yan mga kababayan. At kung babasahin ninyo yung mga comments, nakaani ito ng 7,800 reactions At kung babasahin ninyo itong mga comments, wala namang akong nakikita na kumukontra kay Tugi Zombie. Iniintriga lang ito kasi alam niyo marami naiinggit. Sa tingin ko naman syempre as a starter, nag-adjust pa si Tugi Zombie. At malay nyo, pagdating ng araw, makakasabay na rin siya dito sa dalawa. Matatagal na to etong si Jose Manalo at si Wally Bayola. So makakapag-adjust din ito pagdating dyan sa Sugod Bahay. At kung mababasa natin itong mga comments dito, happy for you brother. Eto nga 1 month na yun, 1 year naman next. Di ba? Yung mga legit number cards gusto pang makita si Tugi Zombie for a year, no? 1 taon pa Tugi. Sabi ng mga legit number cards. So panay congratulations, congratulations. Be humble always. Sabi Tugi Zombie, dahil mabait kang tao, kaya pinagpala ka ni Lord, keep it up. Wag lalaki ang ulo. You are so blessed by God. Sa dami gusto mag-apply sa TVJ host, ikaw ang napili nila. Ayan, congratulations. Deserve. Ayan. So, basta lang kay Tugi Zombie, payo lang. Pag-aralan mo maigi kung paano makasabay doon sa dalawa. Sa tingin ko naman gifted na comedian itong si Tugi Zombie. Kinakailangan niya lang wag lumaki ang ulo at dapat talagang magsikap siya pag-aralan niya maigi yung kilos ng dalawa. Saka wag trying hard. Yun lang, wag ka maging trying hard. Be natural. Alright, congrats Tugi. You are so blessed, so rare someone could be a host and part on a top noontime show in the Philippines. Stay your feet on the ground, be happy. So wala naman ako nakikita kumukontra kay Tugi. So sa tingin ko lang yun, intriga lang yun. Mga inggit. Inggit pikit dito kay Tugi Zombie, kaya sinasabi nila na ayaw nila at hindi makasabay kay Jose, hindi makasabay kay Wally at nababash daw. Syempre kapag ikaw ay namumunga, syempre ikaw ay binabato ka ng mga inggit pikit. So ayun lang mga kababayan, congratulations Tugi Zombie, 1 month na pala. At syempre congratulations din sa EAT ng TVJ dyan sa TV5 for nananatili pa ring number 1 pagdating sa noontime show dito sa ating bansa. So yun lamang po, ingat po tayong lahat. God bless.